Good day guys, this is Nel Adriano. Kung bago lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe. Also hit that notification bell para lagi ka notified once may bago tayong upload. For today's vlog, papa-maintenance tayo ng Yamaha Mia Soul i125. Ito na siya. Pinakaluskus kasi sa gilid eh. Dito, parang nagano lakas eh. Check natin kung ano yun. Change oil tsaka gear oil. Yan, binuksan na. Ayan na, bubuksan na. Nakakaluskus kasi, nakakatamad gamitin pagka may nakakaluskus, no, sa motor. Kaya as much as possible mapacheck para malaman kung ano. Pagka nagawa yan, sarap na ulit gamitin yan pang long ride. Siguro mag-content ako ng Tagaytay pag nagawa yan. Pag bagong change oil, gear oil lang motor eh, sarap na igala ulit, no. Basta make sure walang problema. Sana minor lang. Masaling mangyari din kasi sa inyo, magka-problema yung motor nyo, maigi na makapanood kayo. Kung wala kayong scooter ngayon, malay nyo balang araw magkaroon kayo, at least alam nyo na ano, yung mga nangyayari. Pangkaraniwang nangyayari sa mga scooter, hinakaluskus sa panggilid. Boom. Maluwag, ano? Eh no, naganyan. Kakaluskot siya. Ano yun? Mano na loose. Nalando na yung belt. Ito belt. Kaya siya nakakaluskos pala. Eh kapag ka ano lang, tunog lang naririnig mo, nakakaparaning, di ba? Kaya sabi ko maigi mabuksan. Ipacheck sa mekaniko. Check. Ito kasi si Lexter, dating mekaniko na yan ng Yamaha. Official mechanic siya. Tapos napag-decide siya na magtrabaho na lang malapit sa bahay. Dito lang din siya nakatira sa malapit. So kaya napagpagawa na ako sa kanya dati. Sa kanya ko na lang din pagkakatiwala ngayon, no? Kakaroon din kayo ng ano nyo, trusted mechanic kumbaga. So check niya yan kung paano. Tingnan natin paano re-remedyohan yan. Sa totoo lang, kada magpapaayos ako ng motor o maintenance, doon lang din ako natututo guys. Hindi rin naman ako kasi hands on na nag-aayos ng motor, pero at least natututo tayo, no? Sa mga specs maalam tayo, no, sa pagre-review ng motor. Pero yung pag troubleshoot, pag trace ng issue, yun yung mga bagay na trabaho naman ng mga mechanic. Kumbaga makanya-kanya ng linya yan sa motorcycle. So yun, check natin. Yung G na, tinanggal na belt niya. Siguro mga 12k na tinakbo nito. Nasira kasi speedometer ko for 1 month yata. Check niya kung ano yung natunog. Check siya ng bola kung may kanto na. Pero kapalit lang niya.
So yun guys, ayos na yung motor natin, parang bago na ulit. Ang sarap. So di ko na excuse me, di ko na binidyohan yung buong proseso kasi maboboring ngayon talaga, no? Mahirap din kasi i-maximize yung memory card. Medyo matagal. So basically ganito lang yung ginawa, no? May nakakaluskos kasi sa motor ko. Alam nyo naman pagka yung may naririnig kayo sa motor nyo, hindi kakampante, parang nakakaluskos talaga siyang ganun. Lalo pagka mabigat yung kasaya, sabi ko, pat ganito? So nakaka-bother talaga. So ginawa ko, pina-check up ko na nga sa kanya. So as he checked the motorcycle, sabi niya is nag-expand yung ating belt, no? Pero nung chinek yung quality ng belt, hindi pa siya palitin talaga. Nasa 11k pa lang yung natatakbo ko. Ayos pa yung quality ng belt natin. So basically ang ginawa lang ni Lexter is in-adjust niya yung pinaka bell torque drive ba yun kung tawagin, no? Pinangaangat para hindi na siya tumunog. So yun, wala namang pinalitan. Tapos nagpa-change oil, gear oil lang din ako. Kaya ngayon, good as new na yung motorcycle natin. So tips ko lang sa mga baguhan at saka sa mga naka-scooter, lagi tayong magpa-regular change oil and also gear oil, no? Depende yan sa manual, pero basically ako, ang sinusunod ko lang, every 1,000 kilometers nagpapa-change oil ako. Every 3,000 kilometers nagpapa-change naman ako ng gear oil. So ganun yung ginagawa ko sa akin, and very effective siya. Kasi sa motor talaga, kahit anong motor yan, no, lagi sinasabi, kahit nung hindi pa ako nagmumotor, lagi sinasabi ng mga nagmumotor, ang sikreto lang talaga ng motor para tumagal, langis, no? Tamang change oil, gear oil, tune up. Yan yung sikreto ng makina para mas maganda. Ganda na, oh. Wow, ang sarap naman. Pwede na ako ulit mag-rides nito. Sobrang solid talaga ng Mio Soul Eye 125. Gusto ko talaga makina nito guys, kaya ito kinuha ko. Gusto ko makina niya, Mio Eye tsaka Mio Soul. Kung bakit Mio Eye tsaka Mio Soul yung pinagpilian ko nung una, nung bago ko pa ito kinuha, way back 2018. Yes, 2018. Mio Eye muna dapat, kaso kasi ang downside para sa akin ng Mio Eye 125, pagka sa high speed, no, actually mas mabilis siya kasi mas magaan siya, mas mataas yung maaabot niyang top speed. Pero kasi medyo magaan nga siya, kaya when it comes to high speed is nakakatakot kasi hindi siya ganoon ka stable, parang tinatakay na ng hangin, no, sa high speed. Kaya ginawa ko is Mio Soul Eye kasi mas mabigat ang Mio Soul Eye 125. Kaya yun ito yung kinuha ko. Ang Honda Click 125 game changer, mabigat din. Kaya yan dalawa ginagamit namin lagi pang long ride noon, nung nasa akin pa yung game changer ko. Ayos, panalo siya, panalo. Ang performance nilang dalawa, no, when it comes to long ride, minatunog-tunog pa rin kung naririnig. Pero good thing na nalaman ko kung ano yung pinagmulan niya at hindi siya ganoon ka big deal din pala, no? So kaya na ulit isabak, pero as much as possible is ayoko nga muna sana magpalit ng kahit anong parts, no? Kasi hindi rin kais na mag-invest sa bago kung hindi naman palitin sa panahon ngayon. Kailangan medyo konting tipid-tipid din tayo kahit paano. So basically ang agenda ko, kung napapanood nyo to siguro by this time, ang ginagawa ko na is sinusunod ko yung request niyo. Request sa akin is RS125, Honda RS125. I-review ko, no? Hinahanap na ako na unit para i-review kasi yung sa akin, yung most request ng karamihan papagas tayo. Tapos Rusi na automatic request din,
Dami din nagre-request ng automatic na Rusi. Testing ko daw ang performance kung sulit kaysa Mio. So bali ngayon guys, naiintindihan ko na yung mga tao kung bakit sila nagche-check ng iba't iba, kasi iba't iba talaga tayo ng needs, ng income, 'di ba? So as much as possible, check natin yung lahat ng available na unit, and yun yung goal ko ngayon, mag-check ng iba't ibang unit na swak sa budget and also swak sa pangangailangan ng bawat isa. Basically yun lang naman yung pinaka-topic ko for this vlog, no? Masabi lang sa inyo at mapakita na dapat regular na inaalagaan ng motor. Ngayon is heading ako sa isang dealership para mag-canvas ulit ng mga motor, no? Kung mura ba doon or hindi. So ayun lang, quick vlog lang to kumbaga. Ano pa yung mga gusto ninyong makitang motor, ano pa yung mga gusto ninyong makitang i-review natin next vlog, anong brand, anong model, ano extra, full tank. Boss, may driver. Oras ang motor mo, boss. Sige, hindi. Awen. Welcome po. So yun guys, sorry for the long pause. Speaking of gas, since nagpapagas na lang din naman ako, no? Ano ba yung recommendable na gas para sa mga ganito, scooter? Yan yung madalas na tanong sa akin. Basically, kahit kanina ka magtanong or yung iba sabihin sa'yo scientifically or mechanically, ang pinapagas nila is regular unleaded, yung kulay green, no? Depende sa gas station na pagpupunta ninyo, pero most likely kulay green yung regular na unleaded na gas. So lahat naman daw ng gas is unleaded, sabi nila, no? Sa mga nagko-comment. So mahirap i-identify na unleaded yung paggas mo, kasi kahit yung mga premium unleaded din, diba? Kahit yung mga basta unleaded doon, unleaded naman sila. So ako, personally ito yung ginagawa ko. Nagkaroon kasi ako noon ng lumang motor, no, yung Kawasaki Aura Nexus 110cc. Nagkaroon ako noon, and third hand na, hindi na second hand, third hand na akong gumamit noon. Napansin ko sa makina niya, kaya sa pag-response niya sa fuel, no, ang napansin ko is napansin ko yung mga lumang makina ng motor, ang ganda ng response niya or ang ganda ng takbo niya sa blaze ng Petron, yung kulay blue, no. Isang beses lang kasi na accidentally na nagkamali ako ng paggas. Ay, hindi naman pala nagkamali, parang hindi available yung iba, tapos kulay blue yung sinalpak nila. Sabi ko, oh, iba yan, pang motor ba yan, no? As a newbie, no? Ganun yung mga pangkaraniwang tanong. Sabi, oh sir, pang motor to, ito nga yung pinaka-premium namin eh. And so kinarga nila yon, yung blaze. Doon ko naramdaman na grabe pala yung blaze na yon. Sobrang iba yung pakaramdam pag pinakarga mo sa motor mo. So basic ngayon, kapag bagong change oil ang motor ko, kahit hindi na to yung lumang motor, kapag bagong change oil ako, ang pinapagas ko is yung regular unleaded, no? Pag bagong pa change oil, isa yun talaga yung recommended, no? Na alagaan yung makina mo in long term use, may iwasan daw yung mga problema.
Yun ang pinapagas ko. Pero kapag ka yung malapit na akong magpa-change oil, nag-change ako ng either XCS, yung premium nila, or Blaze. Petron Blaze. Either lang doon sa dalawa. Hindi ako sponsored ng Petron, pero personal choice ko. No? Petron Blaze, tsaka Petron XCS. Kapag ka malapit na ako magpa-change oil. Or kapag feel ko lang, no, yung parang gusto kong ayoko nang masyadong matapang na gusto ko yung medyo sakto lang. Pag feel ko, yun, ako ng Blaze tsaka XCS. Pero kapag Alden, ilan na to? 11